Basta namit pangitaon gyud, I mean mga palangga, basta masarap ay hanap-hanapin talaga. Hindi lahat ng masarap ay nasa special. Andito din ang sarap sa simple lang na timplada. Kaya to this video ay gagawa po tayo ng pandan pie na pangmasa. Kaya umpisahan na po natin. Ang una po natin gagawin ay gagawa muna tayo ng ating pabalat. Ito po yung ating mga ingredients sa ating video screen. Sa ating harina, pwede tayong gumamit ng first class flour. So sa ating pabalat ay meron po tayo ditong 500 grams ng all-purpose flour, 50 grams ng ating sugar, half teaspoon asin, half teaspoon yes, at 250 ml na tubig. At tunawin lang po natin ang asukal at asin bago po natin unti-unting basain yung ating harina. Sus mga kainday, basta bakas lang kita dili kita mawad ag sinintimos. I mean mga kainday, basta masipag lang po tayo ay hindi talaga tayo mauubusan ng barya. At ilagay na po natin dito yung ating 60 grams na margarine at pagkatapos ay mikos-mikosin lang po natin yan. Dali ra gyud ni masahon mga palangga, gamay ra na bagnod-bagnod sa atong do, dili kinangla na masahon gyud todo. I mean mga palangga, na madali lang talagang masahin, kunting diin-diin lang ng ating do, hindi natin ito kailangan na masahin ng todo. Hindi natin kailangan na makinis talaga yung ating pabalat. 5 hanggang 8 minuto sa pagdiin-diin ng ating do ay okay na mga palangga. Pero kadahimo ko ani kining akong crust, ako aning gipaagis kung do roller kadali kay daghan gyud kayog obra si Inday para madali. Pero karon sa atong video ay manumanuhon lang nato. I mean mga palangga, kada gawa ko nito yung aking crust ay pinadaan ko ito sa aking do roller ng sandali para po mapadali po kasi po ang dami ko pa pong ginagawa. Pero ngayon sa ating video ay manumanuhin lang po natin. Ayan ang mga palangga, pagkalipas ng 7 minutes sa pagbagnod-bagnod or sa pagdiin-diin po natin, ay pahingahin muna natin ito ng 30 minutes yung ating crust para po malambot na ito, paglaparin na po natin. At sa ating hulmahan ay gagamit lang po ako dito ng 11 by 15 by 1 na sizes ng ating lianera. Kayo mga palangga ay depende na ho sa inyo kung anong sizes yung inyong lianera. Basta hindi lang gaanong manipis at hindi din gaanong kakapal. At pagkalipas ng 30 minutos ay medyo malambot na po yung ating dough. Pwede na po natin itong laparin. Flatten lang po natin ito ng ganun din kalapad sa ating lianera. Basta tansyahin lang po natin kung ano kalapad yung ating paglalagyan ay ganun din kalapad yung ating pabalat. At sa pag-flatten po natin ay kailangan po nating magdas dito ng kaunting harina para hindi dumikit sa ilalim yung ating dough sa ating misa para po madali po natin yung ating pagpalapad. Kinahanglanon gyud nato na abuagan natog harina, bisag jutay lang. Kailangan po talaga natin na magdas ng harina kahit kaunti lang. At ito yung una nating pabalat na ito ay nagiging bilang sapin ay ilagay na natin dito. Kailangan bago po tayo magluto ng ating pandan mixture ay kailangan ay nakaprepare na po talaga yung ating bilang pangsapin na crust at yung ating pangtakip na crust. Kailangan ay nakapag-prepare na po talaga ito para pagluto ng ating pandan mixture ay diretso na po buhos. Diretsyon na po natin iula. At iset aside lang po muna natin ito mga palangga. Yung pangalawa po nating crust na pangtakip ay palaparin na natin. Kailangan ay nakaprepare din ito. At pagkatapos natin itong palaparin ay itupiin lang po natin at kailangan ay magdas lang po tayo ng harina para hindi dumikit mamaya pag nagtakip na po tayo. At pagkatapos natin itong tupiin ay itabi lang po natin ito. Ayan, at ngayon ay pwede na po tayong magluto ng ating pandan mixture. Ito po yung ating mga ingredients sa ating video screen para sa ating pandan mixture. Para sa ating flavor ay gagamit lang po ako dito ng pandan flavor na powder. At 650 grams ng ating white sugar at 300 grams ng ating cornstarch. At lagyan lang po natin ng konti lang po talaga na asin para lang mag-balance po yung tamis. At yung ating evaporated milk ay 410 ml po ito. At diretso na po natin lagyan
lagyan ng ating 5 cups ng ating tubig. At konting tunaw lang po sa ating asin at yung ating asukal at yung ating cornstarch dahil dito natin ipagpatuloy sa pagtunaw sa ating kawali. At ang ginawa ko lang para madaling kumulo ay medyo malakas muna yung aking apoy at dito natin haluin para matunaw yung ating asin at yung ating asukal. Habang naghihintay po tayong kumulo ay unti-unti na po nating haluin para hindi po mabigla sa pagsunog yung ilalim. Para hindi po dumikit sa ilalim. Ayan, haluin lang po natin ito hanggang sa ito'y lumapot. At nang unti-unti nang lumapot ay agad ko nang pinahinaan yung apoy ng aking kalan. At ipagpatuloy lang po natin sa paghalo na parang nagluluto lang po tayo dito ng maha blanca. At pag ganito na kalapot ay patayin na po natin agad yung ating apoy ng ating kalan. At ilagay natin ito agad sa ating lianera. At bago natin ito ibuhos ay lagyan muna natin ng tubig. Banyahan natin muna ng tubig para makuha yung hulo harina at para dumikit na rin yung ating mixture filling dito sa ating pabalat. At simutin lang po natin yan, yung laman ng ating kawali kasi sayang din at pagkatapos ay i-flatten lang po natin ito, ipantay lang po natin at pagkatapos ay basain po natin ang ibabaw ng tubig para dumikit yung ating pangtakip or yung ating pangalawang pabalat. Ayan, banyahan na po natin ng tubig at pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung ating pabalat. Kuhanin lang po natin yung ating mga excess 2. At pagkatapos nito mga palangga ay nires ko lang ito, hindi ko po ito isalang agad Bali, iris ko muna ng mga 50 minutes bago ko po ito isalang. Kasi may nilagay po tayo na kaunting yeste para may kunting alsa din po yung pabalat po natin. Alam nyo mga palangga, pangit din pag makapal yung ating pabalat. Ito mga palangga ay katamtaman lang po talaga yung nipis ng ating pabalat. At saka may kaunting alsa lang. Basta pahingahin lang po natin ng 50 minutes. At banyahan lang po natin ito ng itlog. Yung ang itlog dito ay lagyan po natin ng kaunti lang po talaga na food color na egg yellow. At pagkalipas ng 50 minutos mga palangga ay isalang ko na po dito sa ating electric oven na may temperature 200 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. Upper lower settings ng ating oven. At kailangan ay malamig na malamig po talaga ito bago po natin ito hiwain. At hiwa ko lang ito sa 4x12. Ayan ang mga palangga yung ating pang-display na tinapay. Pwede ding pang merienda at pwede din po ninyo itong lutuin sa steamer. Kung meron po kayong mga lianera na magkasya po sa inyong steamer, ay okay po talaga mga palangga na lutuin ito sa steamer. Ayan po, napakasimple lang po talaga ng ating ingredients. Hindi po tayo dito naglalagay ng meat ng buko kasi medyo mahal nga din ngayon yung ating buko. Para din mura lang po yung ating bintahan dito. Alam kong marami na ditong marunong pero marami din na hindi pa marunong. Kaya itong video po natin para po sa gustong matuto. Sana may natutunan sa simple po nating recipe. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong lingkod, Inday Jonah Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. Mwah! Mwah talaga ang sarap. God bless sa ating lahat mga palangga. Maraming salamat sa inyo. I love you all.